So obviously, yung Jimny, di ba, very popular to, especially sa mga off-roaders, even sa mga campers. Kasi pag pinapanood ko yung Jimny, sabi ko, ang liit, ang ikli ng wheelbase. Sabi ko, di ba parang masyadong maalog yan? Napatunayan kong mali ako. Okay guys, nandito tayo sa Jimny 2024, tama? Yes. Isa to sa mga SUV na gusto kong i-drive, and lalo pat manual transmission. Matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-drive ng manual. So obviously, yung Jimny, di ba, very popular to, especially sa mga off-roaders, even sa mga campers. Paborito to, isa to sa mga paboritong dalhin sa pagka-camp kasi nga you can go farther doon sa mga mas magagandang campsites na may mga river crossing na sulit din namang puntahan kasi nga pag nature lover ka, gustong-gusto mo yung katahimikan, gustong-gusto mo yung naririnig mo yung nature. And yung Jimny is without a doubt one of the favorite choices ng mga campers, mga off-roaders, tsaka ano yun, tawag doon yung overlanding. Yon, tapos siniset up nila ang popogi kung ano-ano. Ang daming accessories nito. Kaya curious talaga ako dito sa Jimny na to. Okay? So, of course, number one, it's given, Jimny, pangalan pa lang, alam natin, maliit lang talaga to. Okay? So, si Madam Pea, yung mahaba niyang legs, ayun, medyo kasya naman. Ayan, nag-forward ng kondi si Ma'am Flory. By the way, kasama na naman ulit natin of course si Ma'am Flory Martinez. Hello po. And then si Sir Red po. Si Sir Red. Okay? Napapanood ko lang to eh. Ang daming mga sikat na vlogger. Etong sasakyan nila. Mga vlogger na camper. Tapos sino ba yun? Si Captain, si General. Tapos yung mag-ama na si Franz Gao. Pinapanood ko yung mga yan. Ang nakakatuwa kasi sila yung lagi nasa office. Yes. Oo. Sila lagi nagbablog. Kung ano-anong mga nilalagay ng accessories, nakakatuwa yung mag-ama na yon. And then marami pa, may mga sa Car Camping Philippines na mga vlogger din. Jimny ang ginagamit nila. Especially this very particular color, favorite nila to. Ano tawag dito? Military green? Jungle green. Jungle green. Yes. Ayun. So ayun, finally, ano ba initial impression? Well, of course, given, again, ulitin ko na naman, of course, maliit talaga to. Okay? So, hindi to pwede sa pangmaramihan na family camping. And then, syempre, pag ikaw yung camper na maramihan ng dinadala mo, magkakarga ka talaga sa taas, roof rack ang solution mo. And you don't really have to worry kasi makikita nyo rin naman sa YouTube, ang dami accessories nito. Kahit paanong dagdag ang gusto mong dalhin sa mga camping accessories mo, na camping gears mo, ang daming accessories na available sa market na madaling i-attach dito sa Jimny. Kasi nga very popular, ang daming mga aftermarket products na nagmamanufacture ng kung ano-ano. So this is really a fun car. Okay. Nanibago ako. So sorry pagtawanan nyo ako. Ngayon lang talaga ako nakapag-drive ng Jimny. So nandito pala yung control ng power window. Yes. Nagbubukas ako kanina, hinahanap ko asan. Nandito pala. Ayan, tapos may fully open functionality naman siya sa driver side. Sa passenger side, hindi siya completely nag-open. Well, pag naghanap pa ako ng dalawa pang pindutan para sa likod, masyado na akong syonga nun, ano? Kasi hindi naman nabubuksan yung likod. Okay? So, pakiramdaman ko lang muna yung engine niya kasi ngayon lang ako ulit nag-drive ng manual. Gusto kong maramdaman yung throttle response kasi kanina, nakalimutan ko naka-manual. Pag stop ko doon, muntik nang mamatay yung makina. So, baka maubos ko naman yung clutch lining pagka nasobra na ako sa rev at kulang sa bitaw ng clutch. Medyo nag-a-adjust ng konti. Ayan, so at least papakinggan ko lang muna yung makina. Baka pag natudoan ko naman, baka lumipad kami. Ayun, mga off-roaders.
Medyo masikip din yung ano, no? Yung pedals, no? Medyo nagdidikit na yung left and right foot ko eh. Lalo pat ang suot kong shoes, yung malapad. Okay. Ano bang peak power nito? Mga 3,800, no? Mga ganun, no? Kasi pagdating sa 4, naramdaman ko na medyo nag-peak na siya eh. Wow, sarap mag-drive ulit ng manual. It's been a while. Okay. Hindi na marunong mag-tensya. Primera ng primera. Merong kakaibang tunog sa likod, ano? Hindi naman tayo naka 4x4. Okay, so malaking difference sa driving experience ko, considering na kanina lang panay SUV, very comfortable cars yung dinadrive ko. So eto, mafi-feel mo yung ruggedness niya. Okay? And again, yung Jimny naman talaga dinesign to be rugged. So when I say mas stiff siya at medyo rugged, that is a good thing because it goes with how the car is designed. Kumusta dyan? Okay naman? Parang mababa, no? Mas mababa yung upuan dyan. Taas dito kasi So, Ma'am Flory, anong ano to? Maraming variants ba yung Jimny o isa lang? Meron po tayong GL, ito po na manual, at saka GLX monotone and two-tone. So Yan na po ganun. yung mga variants. So ganun ulit, GL lower variant, GLX. Manual, tapos GLX na monotone at GLX two-tone. Okay, yung GLX automatic lang. Yes, sir. So si GL siya lang ang may manual. Okay. Alin mas saleable? GLX two. GLX pa rin ano. Kasi ang mga tao gusto na rin talaga ng Tapos automatic na lang. no. Kasi konti lang po yung difference nila yung sa price. Tsaka hindi na talaga uso ang manual no. Yes, Napapagod na rin mga tao. Traffic. Pero mas less maintenance kasi din ng manual. Tsaka yun nga, pag talagang gusto mo ng seryosong off-roading, parang ang iba mas gusto manual. I don't know. Powerful. Pero marami pa na din bumibili ng manual. Anong price ng top of the line na GLX? 1,330,000. 1,330,000. Na two-tone po yun. Yung two-tone yun na GLX, automatic. Etong GL na manual, magkano? 1,258,000. 1,258,000. Konti nga lang ang diferensya. Tapos yung monotone na GLX, 1,320,000. 10,000 lang yung difference nilang dalawa sa two. Oo nga, kahit naman din ako kung gano'n lang din ang price difference. Tapos kung bibili ka nga ng Jimny, halimbawa, hindi mo naman talaga siya gagamitin solely for off-roading. Kung let's say gawin mong coding car at the same time, ipampapasok mo sa office, convenient na rin pag naka-automatic ka. Sir Red, konting education nga naman please sa akin. Kailan gagamitin to? Kasi yung Ford Everest ko, 4x4 yon pero naka-automatic yung lahat eh. So wala na akong ginagalaw kung 4H, 2H, 4L. So yung 2H is for normal driving. So 2 high, sabihin dalawang gulong lang. Then yung 4 high, ito yung mga actually 4 na gulong ang gumagana. Okay. Sa mga muddy, yung mga basa, yung daan. Okay. To give more traction din. Traction. Okay. And also yung 4 low, ito sir yung mga pang stiff. Sobrang tarik na. So 4 low meaning ito yung parang crawler. Parang crawler. So yung gapang. Tama. So yun yung purpose niya. Kasi like ang Land Cruiser, parang meron siyang crawl mode eh. Tama sir. Oo. So ayun naman. So pag-shift naman tayo, pagpapalitan natin. So from 2 high to 4 high, any speed okay lang. So like right now, pwede kong ilipat yan. Pwede siya. Okay. Basta nasa ganung terrain ka. Tama. So paano ito? Flat. And tapos medyo paangat ka, pataas, pwede natin gamitin sa 4 high. Okay. Pero hindi yan recommended sa ganitong sementado, di ba? Kasi recommended. kasi pag lalaban yung ano eh, yung transmission tsaka yung traction sa
sa semento, masisira ang transmission. So, tama yun, sir. Then, yung for low naman, kailangan full stop, naka-neutral. Full stop, naka-neutral. Kasi nga sobrang low siya, so kailangan mag-engage siya properly. Tama. Hindi, kumaga, So, pwede sabay. Yes. I'm just trying to understand from the mechanical perspective kung paano mag-engage yung mga gears na yan. Yung transmission. Kasi nga naman, pag sobrang low, baka madurog siya nung speed ng engine. So, kailangan mag-slow down din yung engine muna. Okay. So again, hindi mo siya pwedeng, wala kang 4-wheel drive option na nasa paved ka, na nasa magandang kali ka. Wala siyang ganung option. Di katulad ng Ford Everest ko tsaka nung Subaru na naka all-wheel drive. Yun ang pagkakaiba nila. Meron ba to, sir, na differential lock? Meron po. Meron siyang limited slip differential. Limited slip differential. Opo. Ano yun? Manual na ina-engage? Hindi na, sir. Hindi na siya. Automatic na siya. Opo, automatic na siya. So pag nag-off-road ka tapos na-sense siya na dumudulas yung gulong mo, madidetect niya. Madidetect ng ECU. Madidetect ng ECU, ilalak niya agad yung differential. Okay, so yun ang ibig sabihin ng LSD. And then, meron siyang hill descent control. Meron, sir. Na kailangan mo talaga i-engage pa manually, ano? Kasi sa iba, automatic, nadidetect niya yan. Pagka pababa ka, nadidetect niya yung angle mo, automatic mag-i-engage. Tapos meron din siyang traction control. Manual mo ring i-adjust. So saan dito ang indication? Walang indicator, no? How do I know pag napindot I-hold mo siya para ma-off. Nasaan? So napindot siya doon. Ayun, sir. Ayun. Okay. Tapos ito, hill descent. Ayun. Okay. Gets. Okay. So medyo nag-adjust na ako ng konti sa pagtimpla kasi nga manual. Medyo iakyat mo siya, parang sweet spot niya is around 1,800. Mga before 2,000. Pag nag 2,000 above ka, medyo lagpas na. Pero kanina kasi, parang nag-shift ako around 1,004. Medyo kulang. Kasi, 3 yung passenger ko eh. Merong isang mabigat doon. Ayun o. Kasi pag pinapanood ko yung Jimny, sabi ko, ang liit, ang ikli ng wheelbase. Sabi ko, di ba parang masyadong maalog yan? Kasi ang ikli eh. Pero ngayon na na-drive ko na siya, it's not as bad as I was expecting, as I've been thinking. So, parang okay pa rin naman siyang gamitin for city drive. Ewan ko lang pagka sa highway, pag medyo mas mabilis. But so far, napatunayan kong mali ako. Hindi siya ganun ka-alog, hindi siya ganun ka-rough sa city driving. But yeah, very evident like yung mga rough surface nitong asphalt dito sa may Mall of Asia, yung mga yan, ramdam na ramdam mo. Ramdam mo sa upuan, ramdam mo sa pandinig mo. Okay? Kasi yan yung mga hindi mo mararamdaman pag ang gamit mo yung mga kanina, yung mga nauna kong tines na mga SUV. Na yun naman, were designed for comfort. Tsaka ang taas ng ground clearance ito, di ba? Kabisado mo kung ilang millimeters. Hindi. 210 millimeters ang ground clearance. Okay. Mataas na rin. So, salamat po ulit, Ma'am Flory and Sir Red. So guys, if you are interested to buy a Jimny, sumali na rin kayo sa craze ng mga nagka-camp, nag-overland, nag-off-road. If you have more questions, you have some clarifications, inquiries, please reach out to Ma'am Flory Martinez. Ipa-flash ko po dyan sa screen yung contact number niya. Ma'am Flory is from Suzuki Makati. Alright? Okay guys, thank you for joining us. Thank you for watching. Drive safe. Bye. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like to follow our page.